welcome back to The Breakdown. So, gaya ng sabi ko kanina, meron tayong special guest. Isa to sa mga pinakamahuhusay na hoopers natin dito sa Toronto. Napanood ko na siya minsan. Magaling talaga. So yun, excited na ako malaman yung kwento niya. Kasama ko ngayon si Aaron Embrado. Bro, kamusta? Oh, okay lang bro. Welcome sa show, bro. Yeah, thank you. Thank you sa pag-invite. Yun, sige, simulan na natin kagad, bro. Ito naman yung usual ko tinatanong sa lahat ng tao, bro. Since basketball show naman tayo. Like, basketball, bro. Like, paano nagsimula? Paano ka nahiling? Bakit basketball? Actually, yung motivation ko talaga, yung pagbata pa ako, yung kinder ako. Tapos ito yung kwento kasi, bro, yung pag-kinder ako, tapos may intramural sa school namin. Tapos yung intramurals namin, 3-on-3 kasi maliit lang yung namin school, private school kasi. Tas so isang player sa kinder, isang player sa elementary, tas isang player sa high school. So minix nila. So magkakakampi yun? Oo, kakakampi. Kinder? Oo, kinder. Ang kulit na. Kaya guys, so yung binantayan ko yung kinder din, so elementary tas high school. So ayun, doon one time kasi kinder, expect sila na hindi makashoot, hindi makaabot sa ring. Tapos may pinasahan ako ng yung high school. Tapos tumira ako, tapos na-shoot. So, sayang-saya ng mga tao, tapos yung nanay ko, tatay. Pati yung principal namin na-shook ba kasi, grabe yung batang yun, nakaabot sa ring. Tapos yun nag-start yung motivation ko na maganda pa lang yung basketball. Kinder pa lang, bro, umabot yung tira mo sa ring. Ilan taon Like, 5? Oh, maybe 6, yeah. Ako, naalala ko, nag-start ako mag-basketball, 8 years old. Hindi pa umabot yung tira ko sa ring. Hirap pa no? So, paano yun, bro? Nag-continue na lang siya throughout elementary? Oo, doon nakita ni tatay na may, what do you call this? May potential ako na maglaro. Tapos every summer clinic, pinapapractice niya ako sa summer clinic, pina-join niya ako sa, Milo Best, yung mga training sa Milo. Nag-level 1 lang ako dun kasi pag level 2 wala na akong budget Same tayo, bro. Ako din nag-Milo Best ako pero level 1 lang. Ano yun? More on yun, di ba? Fundamentals. Dribbling. Fundamentals. Tapos may nilalagay sa nito, sa mata. Taga saan ka ba, bro, sa Pilipinas? Cebu. May Milo Best pa lang umabot. Meron din nun. Umabot dun. So every summer, dinadala ka niya sa mga summer camp? Yes. Kami ng brother ko. As early as ilang taong ka nun, bro? Nag-start yung summer clinic ko mga around 8-9 kasi yung kinder medyo bata pa kasi. Pero yun, like nahiligan mo na talaga yung basketball after nun? Oo din, boss, kasi may uncle kasi ako naglalaro sa mga Panalay. Tapos yung cousin ng mama ko naglalaro sa batchmates nila Don Hontiveros sa Cebu, yung AAA na liga noon. So ayun, nakikita ko sila na may mga uncle pa akong player. So motivation din na maglaro ng basketball. Pero nag-varsity ka rin ba ng elementary ganun? Walang varsity sa elementary. Tambay lang, tambay gaming. Mga bara-barangay? Oo, bara-barangay lang. May intrams ba kayo? Oo, meron. Pero kailan ka naman na-introduce sa parang organized basketball, bro? Talaga sa high school na. Yung nag-transfer ako sa Mandawi City na may private school, St. Joseph, tas may summer clinic sila first. So, yung coach nila, yung coach sa school, yung nagko-coach sa summer clinic. So, doon, sumali kami doon. Tapos, nakita niya na may may potential. So, after the second year, pagpasok ng third year, binigyan niya ako ng chance. Aaron, try ka sa akin, laro ka sa school natin. Sige coach, why not? So, yung pag second year high school ko, pagpasok ko ng training, para 5'3", 5'4 lang yung height ko. Tapos pag third year, parang tumaas, mga 5'7 na. 5'7", 5'6. So ayun, binigyan ako ng chance. Anong position mo nung time na yun? Shooting guard talaga ako. Hindi ka naging point guard? Hindi ako naging point guard. Hanggang ngayon ba? Ano bang position na laro mo ngayon? Sa personally, gusto ko yung shooting guard talaga. Doon yun yung yung mahirap kasi yung nag-high school ako, shooting guard yung laro ko. Tapos yung pag-college ko, nilagay ako sa point guard na position kasi maliit kasi ako Hindi ka sanay? Di ako sanay. Di ako sanay na mag-create ng plays, Shooting lang talaga, shooting. Ano bang play style mo talagang
scorer. Yeah, catch and shoot lang. Catch and shoot and penetrate. Buhaya, ganun. Di ka Oh, mas- boyagan. Kobe. Kobe. Pero nung high school ka naman, bro, parang, ano ba, third year ka ba? Nagka-play? Third year. Tama ba pagkasabi mo? Third year? Oh, third year ako. Nung first 2 years mo, ano lang ginagawa mo nun? First year, second year? Ano lang, may ano kasi, may pag-start namin ng mga training sa school, high school. Nakikita ko na yung mga liga sa college. Sila Sheldon, nakikita ko na yan sa Cebu. So, parang na-motivate din ako na ano nga kahit wala sa training sa school, sa bahay namin, nagte-training kami kasi yung tatay namin, pinagawan kami ng half-court na basketball na court sa amin. So, grabe yung support ng parents namin. So, ayun. Pinagawa niya ako kami ng brothers ko na may standard na ring, standard na board, pero yung ring, ang liit lang ring. Kasya lang yung bola. So, ayun, nagte-training sa amin yung mga shootings namin. Ibig sabihin ba nun, ang logic ba nun, bro? Kapag nasanay ka sa maliit na ring, mas shooter ka na sa... Yeah, totoo, bro. Sabihin doon mo na-develop yung parang correct. shooting mo talaga. Kwento natin, bro, anong klaseng mga training yung pinapagawa sa inyo ng tatay niyo nung mga panahon na yun? Mostly kasi, sabi niya, iba kasi yung mga tatay, sabi niya, yung basketball, dapat manalo ka pag by score. Hindi ka mananalo sa dribble, di ba? So, ayun, palagi lang kami catch and shoot, shooting. Tapos may dribble naman, pero basic dribbles lang. Yun lang. So, parang hinasa talaga yung shooting nyo from the get-go. Oo. I think tama naman yun, bro. Ako kasi, skills trainer din ako eh. Although, hindi na ako ganun ka-active ngayon, pero usually mga ganong age talaga ang dapat feed mo sa bata is, well, obviously, importante yung ball handling. Pero, mainly shooting eh. Kasi, pag dumating ka ng organized basketball, college or even high school, depende kung saang high school sa Pilipinas. Pero ang organized basketball sa high school level, ano na din siya eh, parang systematic in a sense na kailangan mo mag-dribble, di ba? Hindi naman, pero hindi ka niya hahayaan na may sistema pa rin siya. Yung sasabihin sa'yo ng coach, pag meron kang posisyon, hindi ka niya hahayaan na gawin mo yung kung ano gusto mong gawin, di ba? Hindi ko alam sa inyo, pero like ganun yung upbringing ko sa high school basketball level. Especially high school, yeah. Di ba? Ikaw shooter ka, dyan ka. Kailangan ready ka dyan, di ba? Pag na-receive mo, tira. Hindi ka That's your job. Kung hindi mo gagawin yan, bangko ka. So, nung finally, nung third year ka na, fourth year, bro, kamusta naman yung parang playing mo dun sa varsity team? Ito, nag-improve. Grabe yung improvement sa akin kasi everyday kami nagtitraining. Twice. Morning sa school, tas pag-uwi ko sa bahay, laro naman. Tas training sa bahay, tapos pustahan sa barangay, di ba? So, nag-improve talaga. Ikaw ba bro, tanong ko lang, saan ka mas nasanay talaga na laro? Sa tingin mo, saan mas nahasa yung laro mo? Sa larong barangay ba or sa school? Kasi magkaiba yun eh. Pag school, di ba? Organized or sa barangay. Magandang tanong din yan, no? Sa talaga? Barangay, sa akin, barangay ako. Kasi bago pa ako nag-training sa school, naglalaro na ako sa barangay. So, yung mga kalaro namin, mga T2, mga seniors, di ba? Pag lumipad ka, bagsak ka. Tapos, sisikuhin ka. Ang karamihan pa sa mga barangay, bro, iba yung mindset nila sa laro eh. Basta makascore lang. Oo. Di ba? Ganun nga yung laro eh. Medyo rough, mas physical. Tama ba? Ganun din ba sa inyo? Yeah, totoo. Pero pag dinadala mo siya, pag lalaro ka na sa school, bro, ano yung, may adjustment ka ba? Or ano yung difference na nakita mo nun? Yung pag ko sa high school, yung mga plays namin sa coach, na-realize ko na simple lang pala yung basketball. Hindi kailangan mag-physical, hindi kailangan manlulak, hindi kailangan palitan ng mukha. May mga plays pala na na-realize ko doon, may mga plays na easy basket lang, may screen, tapos ganyan, roll ka, tapos pasa, open ka, tira. Tsaka yung depensa, bro. Yung depensa ibang-iba eh. Pag naglaro ka sa barangay, hindi ko alam sa inyo, sa amin. Tsaka, nakita ko rin ngayon sa mga YouTube, yung mga naglalaro sa barangay, di ba pag organized basketball sa school, pag sinabing depensa, slide, shadow mo yung tao mo, slide, defensive slide mo yung paa mo, move your feet. Pag sa barangay, unang dribble ng kalaban mo, hawak, di ba?
Hindi ko alam paano na-develop ng Filipino yung ganong place. Minsan natatawa ako pero I guess ganun yung culture ng Pilipino. Pero sa totoong basketball, unang hawak foul kagad yun eh. Parang ano yun, hand. Kasi sa atin parang ano eh, kung sino yung mananakit, sila yung sikat. No? Baka. Di ba? Baka, bro. Hindi, puntahan naman natin, bro. College, bro. Yung kwento natin yung college experience mo after ng high school mo, like. During high school, pag fourth year ko, bro. So, may coach na lumapit sa amin na gusto niyo mag-training. Kami sa brother ko. Gusto niyo mag-training sa college na team. Pero sa summer lang 'yun. Hindi pa nagsa-start yung So, nag-train kami sa University of Cebu, yung coach. Tapos yun, pagkatapos ng high school dun, pumunta kami sa UC, nag-enroll kami. So, ayun, pagpasok namin, check namin, call this. Puno na pala yung lineup. So, parang nabigo ako ba, sabi ko. Sabi nila, may chance, pero wala naman pala. So, ayun, may blessings naman na dumating. May tumawag sa tatay ko nga. Dito si Aaron, kailangan namin ng mga players sa Team B sa University of San Carlos. So, ayun, ginab ko yung opportunity. Tas, yung USC kasi, University of San Carlos, sa Cebu, sikat din. Sikat especially sa education. So, ayun, ginab ko yung opportunity, bro. Kasi, iba eh. Sa UC, bro, walang Team B? Or kahit Team B, puno din? Feel ko kahit Team B, puno din. Sino mga players ng time na yun ng UC? Yung time na yun, sila Notables? Sino ba? Pamaran, sino ba yun? Sila Perto, Garex Perto. Hindi ako masyadong familiar. Yan, mga MPBL player na ngayon. Di nakakalaban mo sila Sheldon ng time na yun? Oo. UV, di ba? Si Sheldon. Oo. Nakalaban ko si Sheldon, yung nasa University of San Carlos na ako, USC. So pagpasok ko ng Team B, ayun, doon, training kami. Doon ko nakita si Sheldon first time, yung 17 years old siya, tas ako 16. So, yung Team B namin, tas siya naglaro sa Panalay na team. 17 siya, naglalaro na siya sa Panalay. So, doon ko nakita siya si Sheldon. Magkakilala na talaga kayo bago pa kayo pumunta rito? Or bago pumunta rito, kakilala na kami. Okay. Kasi sikat yan eh. Sinasabihan ako ng mga kaibigan ko sa high school na, tol, may magaling na player sa amin, ito, Sheldon Gahi. So, small world lang. Pag college, nagkalaban kami. Tas, ngayon, dito namin sa Canada, di ba? Oo, ang galing. Ang liit ng mundo eh, no? Pero yung time mo naman, bro, sa USC, kwento natin, kamusta? Paano ka na nakapasok doon? Like, kamusta yung adjustment mo? Hindi din madali, bro, kasi ayun, yung sinabi ko na sa high school, shooting guard ako. Tapos pagdating ko sa college, sinabihan ako ng coach, okay, point guard, mga point guard. Brado, point guard ka, di ba? Sabi ko, oo, point guard ako, point guard. Wala ko masabi, pero kailangan mong kasi baka di ka naman ilagay sa mga shooting guard. Yung shooting guard, 5'11", 6-footer, ganyan, di ba? 6'1". So sabi ko, okay, point guard ako. So ayun, nag-adjust ako. Yung adjustment mo naman, bro, from shooting guard to point guard dun sa USC, mamaya sasagutin natin yan sa pagbabalik ng The Breakdown. So yun, brother, yung adjustment mo naman from shooting guard to point guard, kasi college level na yun eh. Kamusta naman? Madali lang naman kasi may coaches ka man na nag-guide sa amin. So, every morning, 6 a.m., may mga skills training. Especially ako, nag-personal training ako sa amin. So, ayun, naka-adjust din after like 5 months sa training sa college. Talaga, parang tinuruan ka ba? Kasi alam mo, bro, ang pinakamahirap na adjustment ng mga guard talaga. Sa experience ko, kasi nagtuturo din ako dati. Lalo na kung talagang scorer talaga yung mentality ng isang player. Tapos yung upbringing niya talaga, scorer's mentality kumbaga. Tapos palilipatin mo sila ng point guard. Okay, gets ko, madaling ituro yung play, ito yung gagawin mo. Pero ang kulang sa player na nasanay sa reads, bro. Yung mga reads, di ba? Kunyari, set ka ng play. May hard screen. Dadalawang isip siya kung ano yung read na gagawin niya eh. Paano yung sayo? Natural ba siya or
tinuruan ka? Or meron kasi mga player na natural din. Meron din naman. May guidance, tas may, yung sa iba lang, may experience na din eh. So, na-experience ko rin, yung high school ako naglalaro din ako sa mga ligang labas, diba? So, tas naglalaro ako sa seniors. So, ako yung maliit. So, may experience din ako na point guard. So, sa school lang yung shooting guard na position ko. Kaya, hindi masyadong mahirap nag-adjust ako sa akin. Okay. Siguro natural instincts mo na din bilang player. May mga tao na parang natural or mabilis din matuto siguro. Yes. Kamusta naman yung parang playing time mo nung time na yun, nung college? Sa Team B, okay na okay kasi di kami maraming player sa Team B. Mga lang kami, siyam lang kami. 8 ba? So, may playing time kasi. May playing time talaga kami. So, ayun. Sa Team B namin, naglalaro kami sa mga ligang labas. So, ayun, na-expose yung skills, mga laro namin. Doon, kahit di kami nabigyan ng chance na maglaro sa Team A. Hindi ka umabot ng Team A? Oo, hindi ako umabot ng Team A. Bakit? Anong reason? Kasi, yung fully loaded yung lineup namin. Malakas talaga yung mga players. Ayun yung time na nag-champion sila sa Safe. Yung time na yun, 2015, yung San Carlos. Pero like, anong ginawa mo nun? Tingin mo, kasi mararamdaman mo yun. Eventually, mafe-feel mo na parang, parang hindi na ako mati-team A nito. Ano yung mga ginawa mo nung time na yun? Ano lang bro, lumalaro lang ako sa mga liga labas. Kasi, yung father ko, sinabihan niya ako yun, sige lang, wag kang don't worry kasi after sa basketball, importante talaga yung school kasi yung tatanda tayo di ba? So yung kung makakuha tayo ng kurso or katapos sa eskwela, until the end yan di ba? So focus ako sa school. Tas lalaro ko sa mga ligang labas. Tas mga invitational sa school. Sa Team B namin. Hindi mo na pinursue Yeah, hindi ko na pinursue. Meron ka bang pangarap mag-pro ganun? Meron akong pangarap, syempre. Pero ano nafe-feel mo? Kasi di ba usually although pag Team B ka, pwede ka pa rin mag-pro, pero iba yung profile mo kapag naglaro ka ng Team A, di ba, ng college? That's true. So yun lang, yung after ng college ko bro, yung pumunta ako sa US. So, kondisyon pa ako noon kasi kakatapos lang sa school. So, pumunta ako US, nag-training kasi nag-migrate kayo or lang ako tourist visa. Vacation. Tapos nag-ensayo ka doon. Meron akong family sa California. So, alam mo naman yung California maraming basketball court, magagaling na players. Tapos doon nakalaro ko yung pamangkin ni Jimmy Alapag. Ngayon ko lang may pamangkin siya sa California. May pamangkin siya doon. Nakalaro ko. Magaling din maglaro, sabi ko. Sabi niya sa akin, "You're Filipino, right?" So I was like, yeah, I'm Filipino. "Bro, you're good." I was like, sabi niya, "You know me?" Sabi ko, "No, I don't know you." Sabi niya, "Oh, I'm, pamangkin ako ni Jimmy Alapag." Nashook ako. Kasi, ano siya, like, bata pa or? Bata pa, mga... High school or college? High school. Pero iba yung high school sa, sa States eh. Batak na batak, tas magaling maglaro. Pero di siya ganun kataas. Mas pataas pa ako konti. Pero paano ka naman napunta ng Canada, bro? So, yun, after sa US, bro, before yan sa Canada may nag-offer sa akin na maglaro sa pro. May nag-offer sa akin maglaro sa Pilipinas? Sa Philippines. Vismin na league, Vismin. Yeah. So, Visayas, Mindanao. So, yun, sabi niya, "Bro, Aaron, baka gusto mong maglaro sa Vismin. Tas bro, maging professional ka kasi bibigyan tayo ng mga card, di ba? Professional. License. Yeah, license, correct." Sabi ko. So, pag-uwi ko na dun, sabi ko, sige, give me 1 month, bro, na mag-decide kasi yung may sinabi siya sa akin na ganito yung pay, ganito. So pag-uwi ko ng Pinas, sabi ko sa tatay ko, "Tay, ganito. May nag-offer sa akin na maglaro sa pro." Sabi ng tatay ko, "Sige, mag-decide ka. Pro or Canada." Paalis na kayo noon? Oo, paalis na pala. Di ko alam na paalis na pala kami. Kasi galing ako US eh. So, while nasa Pilas sila, nagpaplano na pala sila na pupunta kami sa Canada.
So sabi niya, sige, mag-decide ka. US or Canada or basketball. Sabi ko. Sabi ko, Canada na lang. Tinanggihan mo yung offer. Tinanggihan ko yung offer. Bakit maganda ba yung offer, bro? Mas maganda yung offer sa Canada. Syempre. Pero like, yung offer nun, talagang hindi naman siya... Di naman ganun kalaki. Kasi di naman ganun. Bago lang yung liga kasi. So, first season ata yun. Yeah. Yeah, so... Pero yung thought, bro, na magiging professional player ka. Oh, yun nga. Yung thought na yun, bro, grabe. Parang teary-eye ako noon yung nag-chat yung boss namin. Kasi, grabe Lord, no? Kahit di ako nakalaro sa Team A, may offer na dumating sa akin na palaruin ako sa pro. So, well, God did. Kahit pangarap yun ng lahat ng player, bro. Pero correct. I guess, wala iba-ibang walk ng buhay, no? But we need to make a choice, right? Pagdating mo naman dito, bro, like, paano ka naman na-introduce sa basketball dito? Ayun, doon nagsimula bago pa ako dumating dito si Sheldon. Andito na siya? Oh, dito na siya. Okay. Ahead siya sa akin ng 2 years. Sabi niya na sige Aaron, punta ka dito. Ako bahala sa'yo, may kakilala ko. So ayun, introduce niya ako ni HJ Avir. So, pagdating ko nga dito, galing ako sa flight, pagdating ko dito, mga alauna na ako na dumating sa bahay. Sabi ni HJ, Aaron, may ball runs bukas alas 6 ng umaga. Tapos nakatulog ako, alas 3 na kasi kakadating ko lang. Sabi ko, sige. Kasi, tas excited ako kasi bagong country, Canada. Sabi ko, sige, para makilala ko yung mga Filipino community dito. So ayun, naglaro ako. Nakilala ko sila Michael Francisco, yung mga iba't ibang player dito. So yun, nagsimula. Tapos after nun, nagsimula yung unang liga ko yung liga na SJ, yung Toronto Filipino Developmental League, yung TFDL. TFDL. Yeah, doon. So doon kami nag-start. Tapos nag-champion kami doon, first league ko. Kamusta naman yung bro, experience? Sa tingin mo ba yung laro sa Pilipinas tsaka dito iba? Obviously, sa Pilipinas naglalaro ka ng aside from sa school, naglalaro ka naman sa mga panalay doon, di ba? Sa tingin mo, yung competition dito, anong difference? Into competition, iba sa Pinas. Sa thought na physicality, iba sa Pinas. Pero sa thought na skills-wise, what they call this, yung mga smart players, grabe sa Canada. Kasi yung mga kalaro natin dito, mga players sa college, players sa high schools, di ba? Actually, dami na dito, no? Mga MPBL, mga dating... Recently lang yan. During pandemic lang yung nagdatingan, karamihan. Parang nag-migrate lahat players dito. Which is good din para sa basketball community, di ba? Kaya ang lupit niya, ang ganda na nangyayari. Pero tatanong ko lang sa'yo, bro. Ngayon, nandito ka, naglalaro ka sa mga liga yan, sila SG. Anong tingin mo, future plans mo sa basketball ngayon, bro? Wala na, bro. Wala nang... Iba kasi yung buhay dito, no? Wala na kasi, focus na lang sa work. Kasi of course, may liga talaga. Kahit isang liga sa, every weekend, goods na yun. Kasi at least, iba kasi yung feeling na lalabas ka kasi may pupuntahan kang liga. Yung, willingness na maglaro mo, di ba? Tapos di mawala talaga yung basketball. Pero yung career na may go through mo pa yung palakasan, ganyan, wala na. Wala na. Papawis na lang. Papawis na lang. Yung sinasabi ng lahat eh. Pag medyo nagkakaedad na, doon na lang talaga umaabot eh. Tsaka bro, gusto natin meron ka palang, meron kang clothing brand, bro. Pag gusto mong i-promote sa mga tao, kwento natin kung ano yung brand mo, brother, sa camera. So yeah, I have a clothing brand. So this is what we call North Sports Apparel. Pakita natin. Yes, sir. So, pwede nyo i-follow yung Instagram account ko, North Sports Toronto, Canada. DM nyo lang ako pag may orders kayo. Tapos gumagawa kami ng basketball jersey, shorts na pang summer, tank tops. Kahit anong gusto nyo, sabihin nyo lang ako, gagawa natin ng paraan yan. Follow nyo guys, North Sports. Lalagay ko yung Instagram link niya Yes, sir. sa baba.
So medyo naubusan na tayo ng oras. Medyo limited lang kasi yung oras natin, brother. Pero bago tayo magpaalam, bro, any shoutouts? Shoutout sa family ko, shoutout sa fiancé ko, and shoutout sa family ko sa Cebu, sa California, Tito Rico. Shoutout sa teammates, sa boss, lahat. And especially kay God, thank you sa opportunity na to. And kay Kuya, salamat bro. Yun. Thank you brother sa oras mo. Kita-kita tayo sa mga liga bro. Magkita naman siguro tayo kung san-san. And yun lang guys. Kita-kits tayo next week dito sa The Breakdown.